Good morning mga kuyang. Ito po ay isang pasabog at isang breaking news. Ito po ay isa pong galing po sa Supreme Court at may pinalabas po na isang case dismissal laban po sa ating dating presidente PRRD. Ito po ay tunghayan po natin yung mga galing po mismo sa decision po ng ating katastasang hukuman diyan sa Supreme Court. So, itong mga nag-file po na ilang mga grupo na regarding po sa AGK, yung mga extrajudicial killings, dating sinampan mga ilang grupo, ito po lumabas na po ngayon yung decision po ng Korte ng Korte Suprema na walang basihan at cleared si dating PRRD. So tunghayan po natin yung pagka-dismiss po ng kaso at ito po ay mismo po ay nanggagaling po sa ating Korte Suprema at ito ay naggalak po ngayon yung mga ating mga kababayan sa mga binabato po doon sa ating dating Presidente PRRD at ito'y talaga pong walang basihan at ito'y kanyang ginagawa ay para sa bayan. So ito na nga po ang resulta na ito'y dinismiss mismo ng ating katastasang hukuman sa Supreme Court. So ayan po, ito po ngayon yung balita. Napakalaking balita po na sumabog ngayon na kailan lamang po ito'y ilinabas po ng ating katastasang hukuman sa Supreme Court. So ito po yun ngayon ang isa po sa napakalaking balita na ito'y ngayon ay yung mga nag-file ng kaso laban po sa ating PRRD na ito pala ay walang basihan at mismo napatunayan po natin katastasang hukuman sa Supreme Court. So yung mga dating nagkakusa sila si Hontiveros, sila si Dilima, sila si Trillanes at marami pang iba. Ito na po yung resulta na ngayon po ay kaliwat kanan po ang ito'y pag-iimbestiga po laban po kay PRRD. Nandiyan po yung Quadcom, nandiyan po yung Senate hearing. So, ganun po, parang sanib pwersa na ang nangyari po para lamang po siguro po gusto nilang maparusahan si PRRD dahil sa war on drugs or tinatawag nila na AGK, mga AGK victims na kung tutuusin mga kabayan, mga kuyang ay puro mga kriminal po yung mga namatay noon. So, sa tingin po mga kuyang, ito po ay sa inyong palagay, gaano ba ngayon ka-safety? Mas safety ba ngayon o noon sa panahon ni Pangulong PRRD, Pangulong Digong ay takot na takot po, lahat po yung mga masasamang loob, kriminal, drug poser, mga nagnanakaw dahil nga sa mayroon pong isa pong taong nagmamalasakit na ito'y sila po ay mawala po sa lipunan dahil ito po yung mga salot sa lipunan itong mga taong ito, yung mga masasamang loob. So ito po ngayon ay kakaiba po ngayon itong mga ginagawa po ngayon ng ating mga nasa mataas na katungkulan, nasa Kongreso, sa Senado. Bakit nakapagtataka po, bakit ayaw po nila mawala yung mga salot tulad po yung mga drug poser, mga drug addict, mga kriminal, mga rapist, mga iba't ibang klaseng mga kriminal na ito'y dahil nga sa droga. So, mayroong ang dalawang senadora, yung isang si Hontiveros, si Risa, ay galit na galit pa sa mga
nawawala o mga namamatay na mga kriminal, mga drug addict tulad ng mga rapist, poser, mga magnanakaw. Hindi natin alam kung anong gusto nila. Sabi nila noon, maraming patayan, kaya nga ginasuhan nila si PRRD dahil nga sobrang daming patayan. Pero napapansin niyo po mga kababayan, mga kuyang, sa panahon ni CHR pa si Dilima at nagiging DOJ pa ito taon 2001 hanggang 2016. Alam po ay yung datos mga kuyang, mga kaibigan ay 85,878 killings. Pero walang EJK. Anong nangyari? So, pagdating dito kay PRRD, sa panahon ni PRRD, dahil nga ay maraming patayan. Oo, maraming patayan. Pero ang pinapatay ay puro kriminal. Puro mga masasamang loob. Drug addict, poser, magnanakaw, rapist. Sa tingin nyo po, mataas nga ang krimen noon, pero ang namamatay ay mga kriminal, mga masasamang loob, mga salot sa lipunan. Hindi ho ba mga kababayan, mga kuyang? Sa panahon nga ngayon, mababa ang rate. So, noon daw, mataas ang rate ng patayan. Ang pinapatay naman noon ay mga kriminal. Ngayon daw, ay mababa ang patayan ng mga kriminal. Ganun ba? So, ibig sabihin, pinoprotektahan pa nila ngayon yung mga kriminal, mga salot sa lipunan. Kakaiba po mga kabayan na nag-comment po kayo sa comment section sa baba mga kuyang kung ano yung nasa loobin niyo po. Kakaiba po ngayon yung administration ngayon. Kakaiba po ngayon yung mga nasa mataas pa mga katungkulan. Ibang klase po ngayon yung ayun nga kay na yung ating mga mambabatas hindi naintindihan kung anong ibig sabihin ng separation of powers. Kaya nga, pati sa kanilang investigasyon, nalilito sila. Abay, isang kongresista, matapos ipagyabang yung kanilang paghahain na ang extrajudicial killings daw ay heinous crime at yung batas na completely banning bogus, ay nagsabi, we are also in aid of prosecution. Mali. Yan nga po yung sinabi na ng hukuman doon sa kaso pa ng Bengzon, hindi po ang prosecution, trabaho yan ng ehekutibo. So kapag sinasabi mong in aid of prosecution, umahamin ka na ikaw ay walang jurisdiction sa iyong ginagawa. Pakinggan po natin yung isang balita at breaking news nga ito na ito regarding po sa pagka-dismiss na mga pinapile po laban po sa ating PRRD. Ate pong pakinggan. Balita na inilabas online ng Inquirer.net, dismissal of human rights petition versus Duterte reaches finality. The dismissal of petition for protective writs filed by several human rights groups where former President Rodrigo Duterte was impleaded has attained finality. In a document made public Thursday, the Supreme Court has already released the entry of judgment for the case of which a decision has become final and executory on April 29, 2024. Under court rules, an entry of judgment means the decision was already recorded in the SE's book and can no longer be appealed or revised. The case was about the petition for review filed by Karapatan Rural Missionaries of the Philippines, RMP, and Gabriela that sought a reversal of the Court Appeals decision dismissing their petition for writs of amparo and habeas data to protect their members. The said petition was dismissed by the 4th Division of the Court Appeals on June 28, 2018. The petition for review and certiorari filed on June 28, 2019 at the Supreme Court, which raised issues on the CA decision, was followed by 2 or more manifestations filed by Karapatan after the extrajudicial killing of 3 of its human rights workers, Zara Alvarez, Ryan Rubilla, and Nelly Bagasala, who were supposed to testify in the hearings. Karapatan expressed dismay over the SC decision and go, kaya tila nasampal tila hindi na ito maaaring buksan pa ng kahit na sino. Ibinasura ng 4th Division of Court of Appeals noong June 28, 2018 ang mga petisyong inihain laban sa dating Pangulong Duterte patungkol sa tila pagkasama
nasawi ng mga kilalang aktivista di umano. Ayon mismo sa desisyon ng Korte Suprema, tapos na at hindi na kailangang buksan pa ang kasong ito dahil bukod sa nakalagay Dito po makikita po natin kung gaano namimiss po ngayon ng mga kababayan po natin ang dating former President PRRD. So ito po yung nakakaantig, ito'y naiyak, ito'y talagang tumutulo po yung luha dahil sa ito'y isa po kasi si PRRD sa nakagawa ng ito'y para mapaganda po yung ating lugar o bansang Pilipinas. Kagayon na lang ang kanyang pagsisikap na ito'y mawala yung mga salot sa lipunan. Ano po yung mga salot sa lipunan? Yung mga nagnanakaw, rapist, mga drug addict, mga drug lord, mga kung ano pang mga salot sa lipunan dyan sa makikita natin sa lansangan. Dahil kung wala po si PRRD sa panahong yan, ay ano na kaya ang mangyayari ngayon sa ating bansang Pilipinas. So ganun ka na lamang kamahal, ganun ka na lamang namimiss po ng ating mga kababayan si former President Rodrigo Roa Duterte. So hindi po natin talaga maisantabi na hanggang ngayon ay mahal na mahal pa rin ng mga ng ating mga kababayan, ng ating PRRD, ang former President Rodrigo Roa Duterte. Ganun po ka emotional po ngayon yung mga kababayan natin, mga kuyang. So tingnan niyo naman po yung mga gumagawa po ngayon ng mga pilit nilang itulak po, pilit nilang kasuhan nila ang former president po na si PRRD na itong mga taon ito na naka-plus sa screen. Ano bang klase ng mga taon ito? Ito ba ay talagang gusto nilang dumami po yung salot? Ayaw nila na mawala yung salot sa ating lipunan, mga kabayan. Kayo lahat ng mga pinapile na nilang ito laban sa PRRD. Ngayon po ay may desisyon na po ang Korte Suprema, galing sa Supreme Court. Lahat po ay dinismiss po ngayon ang mga kaso laban po sa PRRD. Maraming salamat po, Supreme Court. Thank you so much.